What do you need? It's been years. Ang sarap bang mamuhay nang walang nagugulo? Kamusta naman ang dati kong asawa at ang babaeng ipinalit sa akin? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang huling kabanata. Oh my gosh! Malaya ka na! Masayang wika ni Gigi kay Carlo at nagyakapan pa. I didn't expect na pipirma si Bettina. Hindi makapaniwalang tura ni Carlo, pero labis ang tuwang nararamdaman ng dalawa dahil sa naging resulta. Ang bilis naman yata ng result. Parang ilang linggo pa lang tayong naghihintay ah. Dapat 4 to 6 months, diba? Masaya ako para sa'yo, Carlo. At least kahit papaano'y panatag na tayo. Aba, teka, may sulat sa loob ng envelope. Wika ni Gigi at inabot ang sulat kay Carlo. The most valuable lessons in life cannot be taught. They must be experienced. When someone shows who they are, believe them the first time. Pagbabasa ni Carlo at napatingin pa kay Gigi. Napaisip pa ang dalawa. Paulit-ulit na binasa ang quote at hinanap kung may nakalagay ba kung kanino iyon galing. Baka galing lang yan sa kote to cheer you up. Ang mahalaga, things are settled between you and Bettina. Sana lang mahanap ni Bettina ang tunay na pag-ibig na nakalaan para sa kanya at sana matutunan din niyang mahalin ang kanyang sarili, mga taong nasa paligid niya, at higit sa lahat, ang kanyang anak. Wika ni Gigi at niyakap pa si Carlo. Labis ang sayang nararamdaman ng dalawa at nung araw pa na yon ay namasyal sina Gigi bilang isang pamilya. Pamilya na masaya at nagmamahalan ng totoo. Isang linggo matapos ang pagdating ng resulta ng divorce paper ay nagdesisyon na si Carlo na wag nang magpakakupad-kupad pa. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Gigi dahil merong takip ang kanyang mga mata dahil sa sorpresa na inihanda ni Carlo. Open your eyes, wika ni Carlo, at nung iminulat iyon ni Gigi ay bumungad sa kanyang nakaluhod at nakangiting si Carlo. Don't tell me magpo-propose ka. Okay, fine. Kunwari hindi ko nahalata. Oh my gosh. Natatawang wika ni Gigi. Gigi, I know parang nagmamadali ako pero huwag mo sanang isipin na nagmamadali ako ah. I'm doing this kasi ayoko na magsayang pa ng oras. Gusto na kitang makita na lumakad sa gitna ng simbahan habang ako naman ay naghihintay sa dulo. Alam kong napaka-importante ng kasal para sa'yo. At pasensya na dahil hindi naging maganda ang unang kasal natin. But let me correct all my mistakes and prove to you na kahit hindi ako perpekto, I can do all things just to make you laugh, happy, and love me every day. So Gigi, can you be my wife again? No regrets and lies. Malambing na wika ni Carlo kay Gigi at doon na lumabas ang kanilang katulong bitbit si Daisy na may hawak na bulaklak. Well, sino ba naman ako para tumanggi? You deserve to be happy with us, Carlo. So my answer is a yes. Wika ni Gigi at labis ang sayang nadarama sa kanyang puso. Yes! Asawa ko na ulit si Gigi. Promise. This time I will never hurt you. Salamat sa pangalawang pagkakataon, Gigi. I love you so much. Sana noon pa lang na-realize ko na para hindi na tayo humantong sa ganito. Wika ni Carlo at isang matamis na halik ang iginawad sa kanya ni Gigi. Isang buwan matapos ang preparasyon ng kasal nila Gigi at Carlo ay nasa harap na sila ng altar ngayon. Umiiyak si Carlo at hindi makapaniwala na ang babaeng hiniwalayan niya noon ang babaeng magbibigay sa kanya ngayon ng rason para maiyak sa labis na tuwang nararamdaman. Nag-umpisa ng seremonya at binitawan na ng dalawang kanilang marriage vow at ang matamis na I do.
Okay na ang lahat para kina Carlo at sadyang pumubor sa kanilang tadhana. 5 taon ang nakalipas simula ng ikasal sina Gigi at Carlo. I'm so excited to see your tummy! Nakangiting wika ni Carlo. Kandong-kandong ang anak nilang si Daisy. 6 na taong gulang na ang bata at sadyang matatas na magsalita. Mommy, can we go to the Philippines? Sabi ng one of my classmates, they live in the Pinas and they was super cool unlike here. Singit ni Daisy at tinanong kung maaari ba silang umuwi ng Pilipinas. Nagkatingin na naman ang dalawa. Why you ask, baby? Takang tanong ni Carlo sa kanilang anak na talaga namang nagmana ng kagandahan sa kanilang mag-asawa. I was just curious, Daddy. Di ba dati kang doktor sa Pilipinas and you've got hospital there? Kapag lumaki ako, magiging doktor din ako. But I'm a fair doctor. Ayokong hindi fair kahit sabihin pa nila that life is unfair. Wika ni Daisy na tila ba nauunawaan ang kanyang binibitawang salita. Sadyang matalino nga ang bata at hindi na nakakapagtaka pa kung susunod ito sa yapak ng kanyang ama. We will support whatever you want, Daisy. Hayaan mo, uuwi tayo ng Pilipinas. Doon na tayo titira. Wika ni Gigi at napatingin na lamang si Carlo sa kanya. Masayang-masaya naman ang bata at pagbalik sa silid nito ay nag-usap ang mag-asawa. Wifey, are you sure na babalik tayo sa Pilipinas? Takang tanong ni Carlo kay Gigi na tila ba hindi makapaniwala. Oo naman. Sapat naman na sigurong panahon na ginugol natin dito sa Amerika para makalimot at makapag-move on si Bettina. Wika ni Gigi at sumang-ayon nga si Carlo. You're right. Mas mabuti na harapin natin siya. At least hindi tayo parang daga na nagtatago sa lungga. Wika ni Carlo at hinalikan ng buntis na asawa. Lumayo ka nga, ang baho mo. Inis na saway ni Gigi kay Carlo at hinampas pang asawa ng unan. 1 linggo nga matapos magpasya ni na Carlo na bumalik sa Pilipinas, ngayon ay nasa dating bahay na sina Gigi. I'm so excited to meet a Filipino friend. Wika ni Daisy at tumalon-talon pa. Tomorrow, I will enroll you in a private school nearby, okay? Wika ni Gigi at tanging tango lamang ang sagot ng bata sa kanyang ina. Tapos mamamasyal tayo bukas after ka ma-enroll ni Mami sa school. Wika ni Carlo kay Daisy at kinarga pa ang kanyang anak. Really? I want to go to the hospital you own, Daddy. Request pa ng bata at umuon na lamang si Carlo. Sa totoo lamang ay kinakabahan si Carlo na makausap o makasalubong man lang ang dating asawang si Bettina. We will go there. Nakangiting wika ni Carlo at napansin naman ni Gigi na tila ba nag-aalangan si Carlo. Don't worry, hindi naman tayo magtatagal doon, right Daisy? Litanya ni Gigi at tumango naman si Daisy. Matapos mag-usap at tungkol sa mga gagawin, ay kumain na rin ang pamilya. At kinabukasan, tulad ng sinabi ni Gigi, ay na-enroll na nito sa school si Daisy. At matapos ma-enroll ay dumiretso sa hospital sina Carlo. Long time no see, Doc Carlo. Belated congratulations pala sa inyo. Balita ko, kinasal kayo sa Amerika at may baby na. Bungad sa kanila ni Dr. Salazar at mainit na binati sila ng mga ito. Yeah, it's been so many years. By the way, ito na pala si Daisy. Baby, say hello to them. Nakangiting wika ni Carlo kay Daisy na agad naman na sinunod ng bata at nagbano pa ito. Matamis na bumate. Hello po sa inyo. Ako po si Daisy and I'm glad to meet you all. Wika ni Daisy at matamis na ngumiti sa mga ito. Wow, napakabibong bata ah. Hindi ako magtataka kung susunod sa yapak mo ang batang yan. Nga pala, mabanggit ko lang sa inyo. Balik na sa pagiging doktor si Bettina. And she's already married sa tunay na ama ng kanyang anak, si Zach. Masaya na siya ngayon. Wika ni Dr. Ramirez at napanatag naman sila Carlos sa narinig na balita.
Matapos makipag-usap ay naglibot-libot pa sila sa hospital at nagpasya na nga si Gigi na doon na lamang manganak kapag kabuwanan na niya. Doc Salazar, ikaw po ulit ang hahawak sa akin sa second baby namin ni Carlo. Pero 4 months pa lang naman ang tiyan ko. Maliit at malayo-layo pa nga. But we will invite you all sa birthday ni Daisy this coming end of month. Wika ni Gigi at matamis na ngumiti sa mga doktor. It was my pleasure taking care of you guys. Wika ng doktor at tinapik pa si Carlo sa balikat na tila ba sinasabing, you're doing the right thing. Matapos ngang pagdalaw sa ospital ay umuwi na din sila Gigi at nagpahinga. Nang mga sumunod na araw ay pumasok na si Daisy sa kanyang bagong school at inisikaso naman nila Gigi ang birthday party na gaganapin sa isang sikat na reception area. Susunduin ko na muna si Daisy, wika ni Carlo kay Gigi, ngunit agad na tumayo ang buntis at nagsalita. Sasama ako. Tumango lamang si Carlo at sabay na sinundo ng dalawa si Daisy at nakita nilang kausap ang isang bata na halos kaedaran din niya. Mommy, Daddy! Masayang tawag ni Daisy sa kanyang magulang at yumakap pa. Let's go? Tanong ni Gigi sa kanyang anak. Pero bumalik ito sa batang kausap kanina lamang. Can we drop her sa bahay nila? Same village din naman kami. Oh, by the way, she is Dahlia. We are on the same class. Wika ni Daisy at nagkatingin na naman ang dalawa. We can't do that, Daisy. Paano pag sinundo siya ng mommy or daddy niya? They will be worried. Sagot ni Carlo sa kanyang anak. Can we stay here and leave when her parents arrive? She's my friend now. I don't want to make sure that she will go home safe with their parents. Wika ng bata at nagpumilit pa. Wala na ngang nagawa pa sina Gigi, kundi hintayin ang sundo ng bata. Dahlia, I'm so sorry, Mommy's late. Your dad will kill me kung nawala ka. Bungad ni Bettina sa kanyang anak at agad itong niyakap. Mom, this is Daisy and her parents. They stayed here to make sure na safe po ako. Pika ng bata at matamis na ngumiti pa kay Carlo. Go to your car. Mom will talk to them, okay? Wika ni Bettina at agad na pumasok naman ang bata at kumaway pa ito kay Daisy. What do you need? It's been years. Ang sarap bang mamuhay na walang nanggugulo? Kamusta naman ang dati kong asawa at ang babaeng ipinalit sa akin? Bungad ni Bettina at agad na pinapasok ni Gigi si Daisy. Ayaw namin ng gulo, Bettina. We were just concerned sa bata. At isa pa, hindi din namin alam na anak mo pala siya. Paliwanag ni Gigi at nakahawak pa sa kanyang tiyan. Tumawa naman si Bettina at hinawakan ng tiyan ni Gigi. My gosh, you are so kabado. Congratulations pala sa inyo. Sayang hindi nyo malang ako in-invite sa kasal nyo. Samantalang ako, hindi nyo din sinipot. Hindi nyo ba natanggap yung invitation codes under the divorce paper? But that's fine. Let's just all move on and live at the present. I'm sorry kung ginulo ko pa kayo noon. Super dami kong ginawang kasalanan like, hello, pinagsisisihan ko na yun ngayon. Pero I'm still sorry sa inyo. Here, invitation card para sa birthday ni Dahlia. Sana makapunta kayo. And congrats sa new baby ninyo. Wika ni Bettina at niyaka pa si Gigi. Para namang gumaan ang dibdib ni Gigi at Carlo. Nang sa wakas, ay narealize na ni Bettina ang kanyang mga kasalanan. Bettina, we're sorry. We're not sure kung makakapunta kami. You know, birthday din yun ni Daisy and we organized the party too. Wika ni Gigi, ngunit ngiti lamang ay sinukli sa kanila ni Bettina at nagpaalam na sa mag-asawa. I didn't expect na gano'n ang sasabihin ni Bettina. She changed a lot. Nakangiting wika ni Carlo at pinagbuksan pa ang kanyang asawa. Matapos ngang araw na yun ay muling nagkita sina Gigi at Bettina sa reception. Nice to see you again, Gigi. Sorry, nakalimutan ko sabihin na I own this place pala. Nakita ko na dito nyo pala gaganapin ang party ni Daisy. Sakto din kasi dito din namin naisipan na ganapin ang party ni Dahlia. Can we do this party in one instead?
for a fresh start. Wika ni Bettina kay Gigi. Sumang-ayon naman ng mga ito at sabay na ginanap ang birthday party ng dalawang bata. Sa paglipas ng panahon, isinilang ni Gigi ang isang malusog na baby boy at si Bettina nagpaanak kay Gigi. Dahil sa mga oras na yon ay wala si Dr. Salazar. Naging magkaibigan ng dalawang bata na sina Daisy at Dahlia. Gaano ka man katanda, pwede ka pa rin magsimula ng bagong layunin o mangarap ng bagong pangarap. Hindi porket nabigo at nagkamali ka ng una, ay titigil ka na. Dapat hanggang merong buhay, ay tuloy-tuloy ka lang. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.